Ay mga kabayan, kamusta mga kabayan? And ayun, update ko lang kayo sa mga alaga ko pong bibit manok dito. Hindi naman na hindi pa po nag-itlog yung mga bibi. Ang kinaganda lang dito, ito po nangangasawa na po to. And dahil nga po nakaraan, kasi ito talaga yung breeder. Ayun yung mga inahin. Ay lumapit na mga inahin. Pero ito po yung mga magkakapatid. Nakakatuwa lang na ito nangasimula siyang mga asawa. Kasi dito na nga wala namang active breeder dito nakaraan, wala pong active na barako. Yung mga hen parang malapit na mag-itlog. Nandito pa rin yung iba. Actually may dinagdag po ako dyan, ayun yung ganyang itsura. Ako nakita na po ako dati na yung ganyang itsura ng manok, ayun. Ganyang itsura ng color ng bibi. Tapos yung mga pinagbibili ko pong mapapayat, tumaba na rin sila. Ito naglugon siya, tumaba. Ayun din. Kaya maganda rin yung pure feeds na ipapakain talaga. Magastos nga lang. Pero ayun yung resulta sa kanila maganda. Medyo malinis na rin yung kanila. Medyo malinis na rin po yung swimming pool nila kasi umulan ng karaan. Ayun na po yun sila. Gumanda na rin yung mga ganito, parang tumaba na rin sila. Kaso kailangan talaga dire-diretso pakain lang kasi iba makita mo mapayat. Tulad nito mapayat. Pang lang po yan, pangkakatay na lang yan. Ayoko na rin kasi mag-alaga kasi yung mapapayat niya mahirap ng patabain din minsan. Although yung iba tumataba, yung iba hindi. At may papisa pala dito mga kabayan yung sisiw ng manok na andito po. Parang nagkasakit nga, hindi ko alam kung nangyari dito sa sisiw, naipit yata yung paa na ito. Ayan po yung parawakan na naglimlim. Nagkaroon siya ng sisiw na 3. Yung isa, kahapon malakas yan. Ngayon, hindi ko alam ano nangyari. Para siyang naipitan. Ayan, para siya nagkasakit. Ito, ay lungkot ng isa na to. Parang hirap mag-survive ng sisiw ngayon kasi hindi ko naman na nabantayan palagi itong mga to. Ay pa ba to? Ano ba yan sa'yo? Ay, may sipon. Kalala naman ng sipon nito. Papalabasin ko lang mga kabayan para paglain ko na sila. Pinagkala ko din. Bahala na siya, buhayin yung mga anak niya sa labas. 3 lang na buhay kasi ewan. First time niya. Tsaka siguro hindi rin ako masyadong naging mabusisi sa pag-ayos ng kulungan nakaraan. So mahalaga din kasi yung kulungan nila malinis, yung init is mabalik. Ayan, aggressive na po siya kasi ito mga kabibinibenta ko na ito. Malalaki, actually malalaki naman sila. Ito din malaki din pero ibebenta ko na yun sila mga kabito. Ibebenta ko to tsaka ibang inahin. Ito inasawahan na rin to kaya medyo ayun, bumaba na yung ano niya. Oo. Nananakit kasi.
Napakan na yung manok sa ulo. Ulo ko yung bibi pala. Ito malaki din ito mga kabino. Ay nako. Ewan na sa kanila. Ewan na sa kanila. Kaya naman kami yung update natin. Wala naman ako siya na update. Tapos yung sa mga manok naman nagbenta ako nakaraan. Yung mga naiwan ng kulay. Nga, di ba? Ito. Malaki din kasi ito kaya pinaiwanan ko. Inobserban ko pa yung paglaki nila kung gaano kaganda yung katawan. Pati yung nakatali mga kabay kasi nga yung may nag-alaga din kasi sa amin dito kaso alaga niya is Texas na manok. Mga asawa na kasi itong mga to. Pati ito nakatali na. Tinali ko na rin yan para hindi makapangasawa dun sa mga Texas na manok. Pati ito. Ito yung parawakan na nangasawa na rin, nakakatuwa nga lang din kasi active na sila as breeder. Maganda yung katawan mga kabiyan kaya iniiwan ko talaga. Kumbaga sinelect ko yung pinaka the best na lang sa kanila. May ibebenta pa ako dyan yung puti ito. Masipag na rin mga asawa ito mga kabiyan. Para ito native siya. Hindi ko alam kung may cross pa to pero maganda yung katawan niya rin eh. Kahit nangangasawa siya malaman, tsaka mataba yung katawan niya. Ito maganda rin. Kasi nga parang pure parawakan pa rin siya. Pero ganyan yung kulay niya. Na-cross na siguro sa iba, pero yung quality ng parawakan na sa katawan, nakuha niya. So, iwanan ko yan dito mga kabiyahin. Tapos nakaraan nga nagbebenta ako, binenta ko to. Kasi nung unang bili ko talaga, parang syunga. Wala talaga tayong kalam-alam. May nabili nga ako dito malaking-malaki. Yung katawan, pero payat tayo, no? Parang lahing Brahma. Ay talaga yung pinakaan sa Brahma. Hindi ko lang alam sa iba kung kamusta. Pero para sa akin po, yung Brahma is, siya, mabalahibo lang siya. Hindi siya mataba. Di ito tulad na ito, cross na sa ibang sa ibang breed ng manok, native cross na siya. Malaki yung katawan niya, hindi yan puro balahibo. Yung mga native din, magaganda yung katawan, yung mga binti, yung quality ng meat sa binti. Okay din. Yun naman kabi. And sa bibi nga, sobrang dami ko ding binili nakaraan kasi yung pang stock. Tapos ngayon, parang yung iba is payat talaga. Kaya sabi ko, okay, ikatayin na lang natin itong iba. Yung iba, ibenta ko na lang. Tapos magtira lang ako ng ilang peraso para yung mapapakain lang ba. Ganun. Lakas din kasi sa pagkain. Sa totoo lang po, kaya nakarami nagsabing mahal daw yung manok. Hala. Sabi ko, mahal po talaga kasi yung feeds, mahal rin po yung pakain sa kanila. Tsaka bibilin mo pa yung yung pinaka-breed. Kunwari ikaw nagsisimula ka pa lang, tapos magbebenta ka dahil nga, for example, nasobrahan ka sa pag-stock, or magsiselect ka lang, ganun, bumili ka para pumili lang ng gagawin mong talaga breeder stock. So ang ending, ibebenta mo yung iba. Tulad na ito, yung iba dyan, ibebenta ko rin. Pero ito, iiwan ko yan, yung mga ganyan itsura. Kadumi na nga lang nila kasi pag pinapapasok doon, lumalabas din naman sa kulungan nila. Ganon din mga kabid sa manok. Kung bumili ako, chinek ko lang din kung anong lahi ba yung magagandang iwan, paramihin. Tulad yung nakakapanghinayang 10. Ito 10 yung initlog niya na. Huy. Ito, tulad na ito. Ano din yung heritage. Barred Plymouth Rock yata yung tawag yan, or Plymouth Bowdruck. Pero Barred Plymouth Rock yan. Heritage, mahirap paramihin. Ay, mahirap paramihin. Nag-itlog na sila, malalaki na itlog mga kabayan, nandoon na rin. Ito, tulad nito, 10 yung initlog. Nung inilawan ko siyam, yung okay. Yung napisa, ayan, 5. Yung 2 namatay kasi parang alanganin nga yung pagkakapisa. Ewan ko kung may mabubuhay dito. Ayun lang, di natin alam kung may mabubuhay. Kung wala mabubuhay, ganun talaga. Ayan, nalaga ulit paramin ang tawag doon. Hintayin ulit mag-itlog.
itlog o magpisa. Tapos ayun ulit magpaparami. Talaga ang hirap, di ba? Challenge talaga yun sa ito na challenge talaga sa pag-aalaga mga kabayan, yung pagpaparami, pagpaalaga. Kaya pag binibili ng mura, minsan gusto nga iluto na lang eh. Katayin na lang pang ulam, hindi kaya pang benta yung karne. Kaya sa ibenta mo ng mura, nako, babaratin lang po nila. Kaya ayan. So ngayon, ito talaga yung lahi na sabi ko paparamihin ko. Pinagala ko na siya ngayon, bahala na siya. Ayan, picture natin mga kabay kasi bebenta ko yan. Yung iba dito, sabi ko pag isang barako lang 700 talaga benta ko. Kaya mahal pa naman ng feeds. Pakain ng mga yan pag walang kanin, wala tayong magagawa, purong pellet. Diba? Tapos babaratin lang, di na lang. Sabi ko kakatayin na lang namin yan.